Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Isang bagbati mula sa inyong kapatid, kaibigan, Brother Yang. Ngayong araw po na ito, ang ating devotional ay may pamagat na Sanctification continues as long as life exists. Ang ating pong talatang babasahin, mga kapatid, ay nasa Hebrew 2 verse 11. Ito yung ating susing talata. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Ang kaligtasan, mga kapatid, ating pong napag-aaralan at ating pong maliwanag na nababasa sa Biblia, ito po ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating pong Diyos. Walang ano paman. Kumbaga, kumpletos ricados na biyaya ng ating pong buhay na Diyos. Ito lamang, wala na pong iba. Ngayon, yung biyaya na nagliligtas po sa atin, mga kapatid, ay hindi lamang po ito saving grace. This is also transforming grace. Dahil ang ating pong buhay na Diyos, hindi po niya tayo niligtas mula sa ating makasalanang buhay para magpatuloy sa dati nating buhay. Niligtas po tayo ng ating pong buhay na Diyos. Inalis tayo mula doon sa kadiliman. Dinala tayo dito sa maliwanag niyang kaluwalhatian ng kanya pong pag-ibig, ng kanya pong awat habag, upang tayo po ay magpanibagong lakad sa ating pong buhay. Buhay na sumusunod na sa ating pong buhay na Diyos. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So yung pong grace, this is transforming grace. At ito po ay habang tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, ginagawa po ng Panginoong Diyos ang transformation po na ito. Ibig sabihin, mga kapatid, sa araw-araw na dumarating sa ating pong buhay, lalo tayo pong papalapit sa tinatawag pong karakter ng ating Panginoong Hesus, sa imahe ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi po ito na kapag nating natanggap ang biyaya ng ating pong buhay na Diyos, ay po pwede na tayo magpatuloy sa dati nating pong buhay. Ano yung kaibahang nangyari sa buhay natin simula nang tinanggap natin ng Panginoong Diyos? Ang tawag po doon, sanctification. O sa terminolohiya na mas maunawaan siguro po natin, spiritual transformation. Tinatransform tayo ng ating pong buhay na Diyos mula sa dati nating buhay sa buhay na sumusunod sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, yung justification, yung sanctification, hindi po ito, mga kapatid, nag-uumpugan. Ang justification, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng assurance na ang kaligtasan, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating pong Diyos na ating pong pinanampalatayaan. Mula ng ating pong tinanggap, pinanampalatayaan ang biyaya ng ating pong buhay na Diyos, yung biyaya pong iyon ang magdudulot naman po sa ating pong buhay na magpanibago, magbagong buhay. Hindi pa rin po yun sa ating pong kayakayanan, sa ating sariling kakayanan. Kung hindi, sa biyaya pa rin po yun ng ating pong buhay na Diyos. Ang tawag po doon, transforming grace, sanctification. Tinatransform tayo ng ating buhay na Diyos, ng ating Panginoon, mula sa dating buhay natin sa buhay na masunurin sa Diyos, sa buhay na ang Diyos ang priority. Ngayon, mga kapatid, ang ating devotional ay dinala tayo doon sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 6. Ang sabi po dito, But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Ngayon, marami po ang nagpapaliwanag na ito lamang ang tanging kaparaanan ng pananalangin. Ang tamang pananalangin kamo ay kapag ay mananalangin, maglaog ka, magpasok ka sa kwarto mo, isarado mo yung pinto mo, ito yung tamang pananalangin. Remember, mga kapatid, may public prayer at mayroong private prayer. Ang public prayer, mga kapatid, ay yung ginagawa natin kapag tayo po'y nananalangin within a group. Halimbawa, nasa church tayo, mayroon tayong church worship, mayroon tayong services. Kapag tayo po ay gumagawa ng tinatawag mga intercessory prayer within a group, tayo po ay nananalangin publicly because we share the prayer time with a group. Halimbawa, kapag dulog ng ating pong video po na ito, nananalangin po ang inyong lingkod. Yan po ay public prayer because my prayer time ay akin pong isinishare po sa inyo. Public prayer po yan. Mayroon naman pong private prayer, yung panalangin na tayo lamang po. Walang ibang nakakaalam, walang ibang nakakakita. Tayo lang, kahit yung ating asawa, kahit yung ating anak, hindi nila alam. Tayo lamang po. Ang tawag po doon ay private prayer.
prayer. Ngayon, hindi mali yung public prayer, hindi mali yung private prayer. Ang mali mga kapatid ay yung pag-unawa doon sa talata. Ang talatang 5 ay nagbibigay sa atin mga kapatid, bago yung talatang 6, talatang 5 ng kapitulo 6 ng Mateo, nagbibigay sa atin kung ano yung ibig sabihin ng talatang 6. Ang talatang 5 ay nagsasabi, "And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites." Ibig sabihin mga kapatid, ang ating pananalangin, ano yung purpose, ano yung motive, ano yung nais mong iserve kapag tayo po'y mananalangin? Is it for self-gratification? Is it for the applaud of men? Wow, ang galing naman niya manalangin. Wow, banal siya kasi nanalangin siya. Nakita ko siyang nanalangin. Kapag ganoon mga kapatid, ang motive, ang interest, ang intention ng ating pong pananalangin, ang tawag po doon ay hypocrisy. Yun ang ayon ng ating pong buhay na Diyos. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa talatang 6 na huwag mong gagawin. Kapag mananalangin po tayo with a certain intention at purpose na maitaas, maitangkal ang banal na pangalan ng ating pong Diyos. Hindi para palakpakan tayo ng mga tao, para sa sole intention na maitaas ang banal na pangalan ng ating Panginoon na siya lamang ang makapagbibigay, makaririnig, makapagkakaloob ng ating pong mga panalangin. Ano ang connection nito sa sanctification? Bakit ito dinala sa ating devotional time? Sapagkat mga kapatid, ang sanctification process na ginagawa ng ating pong Diyos, anuman ang binabago sa buhay mo ng ating pong Diyos, anuman ang nabago sa buhay mo dahil nang tinanggap natin ang ating pong buhay ng Diyos, purihin mo ang Diyos. Huwag mo ito ipangalandakan para palakpakan ka ng tao, para purihin ka ng tao, para sabihin ng tao, wow, ang galing mo naman kasi bago na ang buhay mo, hindi ka na palamura, hindi na ganito yung ugali mo, ang galing mo naman. Hindi mga kapatid. Kung hindi, ang ating pong buhay must be doon sa purpose na palaging maitanghal ang banal na pangalan ng ating pong buhay na Diyos. Ang sanctification mga kapatid ay nagpapatuloy hanggat tayo'y nabubuhay. Hindi po natatapos ang paggawa ng ating pong Diyos sa ating pong buhay. Yung pagtatransform niya sa atin with just blink of an eye na kapag ikaw ay nabinyagan na, wow, perfect ka na, mabait ka na, masunurin ka na, wow, hindi ganon mga kapatid. Ang proseso ng pagtatransform ng Panginoon sa atin, pagtatransform ng Panginoon sa atin, this is a lifelong process. As long as life exists, mga kapatid, habang tayo nabubuhay, tayo ay binabago ng ating pong Panginoon Diyos. Sa araw-araw, minuto, segundo, binabago tayo ng ating buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo dahil ang ating pong Diyos ay hindi lang mayroong saving grace, mayroon din po siyang transforming grace. Nawa ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ang siyang patuloy na magbabago sa ating mga buhay. Nais mo bang mabago ang buhay mo? Nais mo bang maging masunurin sa ating pong buhay Diyos? Nais mo bang maging tagasunod ng ating pong buhay ng Diyos? Umasa po tayo sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Umasa po tayo na siya lamang makagagawa nito. Kapag minsan nakikita mo na parang ang hirap o hindi natin masunod, mga kapatid, lalo tayong umasa sa biyaya ng Panginoon. Hindi po iyon maging dahilan para tayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Pagkos maging dahilan, yung pagka minsan tayo po ay nadadapa, pagka minsan tayo po ay nagkakamali, maging dahilan yun mga kapatid, na tayo ay magpakalapit-lapit pa sa ating Panginoon Diyos. Nais mo bang lumapit sa Kanya? Nais mo bang maglingkod sa Kanya? Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, mahabaging Ama. Papasalamat po kami sa biyaya na inyo pong patuloy na idinadala sa amin, sa inyong pag-ibig na pinagkakalob sa amin, sa pagtatransform po ninyo sa aming pong buhay. Hindi po namin ito kaya dakilan Diyos. Salamat na kayo po ang gumagawa nito sa amin. Tulungan kami na maging mapagpakumbaba, mapagpasakop sa inyong kapangyarihan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.